For the latest at the ICI, we have mobile journalist Arles de los Santos. Arles, nakamute ka. Yan. Go ahead. Angela, Diego, nandito nga tayo ngayon sa Independent Commission for Infrastructure dito pa rin sa Taguig City kung saan dumating na nga ang iba't iba ng mga lider mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kagaya na lamang mula sa AMLAC, BIR, CAAP, CICC at DPWH maging DOTR, pati na rin ang NBI at Office of the Solicitor General at SEC. Ito nga ay para isagawa ang Technical Working Group meeting ng mga ahensya ng pamahalaan sa pakikipagtulungan sa ICI para daw mas mapabilis na makuha nga itong mga ari-arian na illegal na nakuha ng mga personalidad na nauugnay dito sa mga maanomalyang flood control projects ng pamahalaan. Sa kanyang opening statement ay binanggit ni ICR Chairperson Andres Reyes na layon ng pagpupulong na ito na pag-usapan kung ano nga ba ang magiging framework na at proseso kung paano nga ba muling makukuha ang pera ng taong bayan at gayon din kung ano nga ang guideline at timeline ng inisyatibong ito nang sa gayon ay mabuo ang tiwala ng publiko sa isinasagawang investigasyon sa usaping ito. Arles, now that we have yung first batch ng mga recommendation ng ICI ng mga kakasuhan, sino ang nakaschedule ngayon ng mga set to be interviewed by the ICI panel in the next few weeks? Kasi alam ko, they're looking at another batch Sa ngayong linggo, Diego, ay walang isinasagawang pagdinig ang ICI, so wala ring mga other personalities na dumadating dito. Pambera na lang kung mayroong ilang mga nagpapareceive ng mga copy tulad ng mga nakaraang araw, yung Court of Tax Appeals tumating dito para mag-kumpirma na natanggap na nila ang suhestyon nitong ICI na manghingi nga ng listahan ng mga kaso ng mga individual na nauugnay dito sa flood control scandal. Pero sa paparating pang mga linggo, hinahantay pa rin natin kung ano ang mga listahan, pero nakumpirma naman natin na baka sa November 11 o 12 muling magre-resume ang pagdinig ng ICI kung saan maaaring makita na rin natin ang live streaming ng mga pagdinig nito dahil sa ngayon ay patuloy pa din na binabalangkas ng komisyon ang rules of proceedings nito. Follow up lang binanggit mo kasi kanina yung sa opening mo na about yung mga how to recover yung mga nanakaw. I'd like to ask kasi si Bryce initially was the first to turn over some of the vehicles. Nasaan yung mga sasakyan ni Bryce? Nandito pa din yan, Diego, sa tanggapan ng ICI. Noong una ay nandito lamang sa harapang bahagi ng opisina ng ICI pero nakita natin na inilipat ito sa likurang bahagi para siguro mas hindi ito maarawan at maulanan at siguro para masiguro na para matiyak na din yung kalagayan nito kasi kapag hindi daw matagal na gumagana yung makina ay baka daw makompromiso din pero nasa maayos na kondisyon naman at kasama yan sa tinitignan ng ICI at maging ng Ombudsman at ng BOC na kung maaari ay masubasta na sa lalong madaling panahon kasama doon sa ilang mga luxury vehicles na mga mag-asawang kontratistang Sara at Curly Discaya na ang ilan din ay mga walang papeles. I understand na postpone yung pag-livestream ng ICI. Kailan natin malalaman yung first ever livestream nila? Wala pang tiyak na schedule dyan, Angela, pero yung paparating pa lamang na mga pagdinig ang meron tayo, yung possibly nga daw na November 11 or 12, yung mga personalidad na maaari pa rin nating asahan, ilang beses na pinatatawag ng ICI, si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagbitiw na sa kanilang nag-retire na, gayon din si dating House Speaker Martin Romualdez. Yesterday also, yung kanilang recommendation na mag-file ng cases against these known personalities such as sila Senator Estrada, Senator Villanueva, and Congressman Zaldico. At dun sa kanilang recommendation ay nakasaad doon yung detailed scheme na ginawa with the district engineer, the congressman, or the senator, stating yung mga obligation as their kickback, diba? Yung mga proponent could be the congressman and the Senate, etc. So, it stated there. So, I was wondering, kasi prior to the institution of ICI, di ba kinuha yung computer ni Bryce Hernandez sa kanyang bahay at supposedly dadalhin yun sa Senado. Pero umatras siya at sabi, dadalhin na lang daw yan sa ICI. So the question is, nandyan na ngayon yan, yung ICI, nabuksan na ba yun? At yun ba yung nakasama din sa investigasyon? Kaya sila nakakakuha or they have already come up with a statement yesterday regarding this?
Angela, patungkol doon sa inirekomenda no, na interim report at case recommendation sa Ombudsman kahapon, ito ay nakabase doon sa isinagawang pagdinig no, ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre at gayon din sa isinagawang investigasyon at pagdinig ng ICI noong September din hanggang October. So bukod pa dyan, no, sa mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee ay meron din na mga supplementary na mga testamento at corroborating evidences itong sina Alcantara, Hernandez at Mendoza na mga kapwa may kinalaman doon sa First District Engineering Office ng Bulacan. Patungkol naman doon sa computer ni Bryce Hernandez, kakailanganin pa natin kumpirmahin sa ICI kung nakuha nga rin ba nila ito at kung nabuksan na ba ito, kung saan mas makapagbigay lalim nga ito, kung paano ang naging sistema at sino-sino pa ang mga individual at personalidad na maaaring kaugnay dito sa flood control scandal. Arles, when will the ICI start looking at other projects na possibly anomalous aside from yung flood control? Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin, Diego, yung kanilang case build-up at investigation doon sa iba pang mga flood control projects ng pamahalaan. Pero nitong mga nakaraang press conferences no, ni ICI Executive Director Brian Kitsosaka, sinabi niya na nakafocus pa rin sa ngayon ang ICI sa 421 na mga suspected ghost projects ng pamahalaan. Kasi ilang beses na natin naririnig no, itong pangungumbida ni Senator Trillanes na ipatawag ng ICI si Senator Bongo at tinanong natin yan kung patatawag na rin ba si Senator Bongo at ang naging tugon ng ICI ay nais pa nito na mag-focus doon muna sa 421 suspected ghost flood control projects bago ito tingin o sumilip sa iba pang mga usapin dahil bukod nga sa dami ng mga kaso at infrastructure projects na kanilang kailangang silipin ay nandoon din sila umiinog no, sa kakulangan nila ng manpower. All right, thank you for that. Arles De Los Santos reporting live from ICI headquarters in Taguig.